Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Si Miss Tony Gonzaga, nakakaya ang sinasabing magbabalik bilang isa sa mga host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Naging trending nga po ang teaser ng agarang pagbabalik ng Celebrity Edition ng PBB Collab ng ABS-CBN at Jamie 7, kung saan muling ipinakilala ang mga naging host sa unang session ng programa. Ipinakita nga po dito si Ms. Bianca Gonzalez, Mr. Ruby Domingo, Kim Chiu, Mary Contaveros, Enshon Dick, Alexa Ilacat at maging ang mga kapusi stars na sina Gabby Garcia at Mabi Legaspi. Ngunit ang talaga ng pinag-uusapan ngayon ng mga netizen ay ang teaser sa dulo na may isang host nga po na magbabalik sa ikalawang edisyon ng PBB Celebrity Collab. Marami nga po ang nanghula na mukhang ang ultimate multimedia star na si Miss Tony Gonzaga ang tinutukoy sa teaser. Lalo't isa siya sa mga original na host sa naturang iconic reality show na nagsimula pa noong 2005. Sa isang FB page nga po, ipinost nga pang shoutout ng female celebrity na ipinakita sa teaser ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Katabi ang luwang litrato nga po ni Miss Tony Gonzaga. Noong February 2022 ay nag-resign nga po si Miss Tony bilang main host ng PBB matapos nga pong banata ng netizen lalo na ang mga kakamping ng mag-host sa proklamasyon rally ng unit team na pinangungunahan ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Iba't iba ang reaksyon ng mga netizen sa isyong ito. Baka nga daw po si Miss Tony ang magbabalik na host sa PBB. Narito nga po ang ilan sa mga comment na ating nabasa. May isa nga pong komentor na sabi nga po niya isuwag na daw, sana wag na daw pong bumalik ito si Tony Gonzaga. Sa pangalawang comment naman po, isang tabi natin ang political stance. Magaling naman talaga si Miss Tony at very effective ang pag-host niya sa PBB. Ito naman po ang komento ng isa. Despite from her issue, she's only the best host ABS-CBN not just in network but in the whole Philippines. Ito naman po huling komento na ating nabasa. Wag na mataas ang rating pag wala siya, baka mabawasan ang manonood pag binalik si Tony Gonzaga. Sa akin naman po opinion is okay na naman bumalik si Tony Gonzaga kasi alam naman po ng buong Pilipinas na magaling po talaga mag-host si Miss Tony Gonzaga. Samantala, kinagiliwan naman po ng madlang netizen ang magandang relasyon ng magkapatid na sina Mr. Roro Madrid at Riri Madrid. Sa kanila nga pong guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, nausisa nga po sila ng King of Talk kung patungkol sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Pagdating sa pera, humingi ka ba kay Roro? Tanong nga po ito ni Tito Boy kay Riri. Mabilis naman pong sumagot itong si Riri, yes, lalo na ngayon Tito Boy. Ikwinento pa nga ni Riri ang isang pagkakataon kung saan ang bilis kausap nga po ng kanyang kuya Roro nang casual siyang mahingi ng malaking halaga ng pera. Minsan sobrang casual lang, nakaupo kami sa isang bench fashion week. Yung body of work, sabi ko, kuya, may 50,000 ka ba dyan? Pasend naman. Sagot naman ng kapuso actor, sige, anong bangko mo? Ganun lang ka-casual, pagbabahagi nga po ni Miss Riri. Wala nga daw pong pagdududaw, ipinigay ni Mr. Roro ang perang hinihingi ng nakakabatang kapatid. Kahit na hindi niya po alam kung saan niya ito gagamitin. Depensa naman ni Riri, ipangbabayad raw niya ito sa mga pinagbibiling niya online. Marami sa mga netizen ang natuwa sa magandang relasyon ni Riri at Roro, lalo na nga po sa pagiging generous kuya ng kapuso actor. Samantala, wala naman pong katotohanan buntis ang kapamilya TV host actress na si Miss Ann Curtis. Pinabulaanan ito ni Miss Ann matapos dagsain nga po ng komento ang isang yung video sa IG kung saan siya makikitang sumasayaw ng The Fate of Ophelia ni Taylor Swift habang nasa ilang tourist spot sa New York City. Caption nga po ni Miss Ann Curtis sa kanyang post, Dance My Way Around the City, song on repeat of the whole trip. Sa comment section nga po ni Miss Ann Curtis ay bumuhos ang komento ng netizen na kinangratulate nga po ng ang Showtime host. Ito nga po'y matapos nila mapansin ang umano'y pagdagdag ng timbang ni Miss Ann at ang pagkakaroon nga po niya di umano ng baby bump. Ang haka-hakang pagdadalang tao nga po niya ay mabilis na itinanggi ni Miss Ann Curtis. Na-reply niya nga po ang isinasabing netizen. Sagot nga po ni Miss Ann Curtis, tumaba lang, baby na agad. Bagamat kalma lang mga po ang pagsagot ni Miss Ann Curtis sa mga nag-akalang buntis siya, inan sa kanyang mga tagahanga ang pumuna sa aniyay mga palihim na nagbabody shame sa aktres. Pagtatanggol nga po ng isang fans ni Miss Ann Curtis na ating nabasa,
Nakakainis yung mga basher na mga comments dito na insensitive, you don't ask or assume pregnancy based sa katawan ng babae. Diyos ko, 2025 na nga ate ko. Sabi nga po ng isa pa na ating nabasa, I check the profiles of those people who say baby bump or seem like a she's preggy. Whatever, di rin naman pala sila sexy. Hahaha. People, makalait wagas, kunyari happy greetings, pero sarcastic ang dating. Please grow your up. March 2020, nga po nung isinilang ni Miss Ann Curtis ang una nilang supling ng asawang si Mr. Erwan Yusuf na si Dalia Amele. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Naghiwalay nga po ang mga magulang ni Miss Jillian Ward na sina Jennifer Ward at Elson Penson noon pang 2020. Pero hindi ito nalaman ng publiko dahil nga po pinili nilang mananatiling tahimik ang kanilang pribadong pamumuhay. Nang ma-interview nga po ng PPH si Miss Jennifer Ward na ina nga po ni Miss Jillian Ward, ikwinento nito mapayapa ang nangyari hiwalayan nila dahil ayaw nilang mapektuhan ang kanilang mga anak. 5 taon matapos magwakas ang kanilang relasyon, mabuting magkaibigan na raw sila ngayon ni Elson. Bukas daw ang komunikasyon ng dati mag-asawa, co-parenting sila sa kanilang mga anak at nagtutunuan daw sila para sa bagong bahay na pinapatayo nga po ni Miss Jillian. Hindi lamang po ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa ang malungkot na karanasan na pinagdaanan nga po ng ina ni Miss Jillian. Noong 2021 nga po ay namatay ang nanay nito na mahal si Miss Jillian. Ipinagtapat nga po ng ina ni Miss Jillian na hanggang ngayon nga po ay dinadramdam pa rin niya ang pagkawala ng kanyang ina dahil nga po sa COVID. 16 years old lamang po ang edad ni Miss Jillian na maghiwalay ang mga magulang nito at nang lumitaw ang mga malisyosong balita tungkol sa kanya. Sinarili daw po ni Miss Jillian ang sakit ng kalooban na nararamdaman dahil ayaw niya magdagdagan ng personal na problema ang kanyang ama at ina. Sa kauna-unahang pagkakataon nga po nagsalita si Miss Jillian sa panayam nga po sa kanya ni Tito Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol nga po sa kalbaryo niya noon. Lahat nga po ng kapuso actress, honestly po sobrang naging mahirap po siya for me kasi kailangan ko pumagitna sa parents ko. Tapos hanggang ngayon nangyayari yon. Merong mga fake issue about me na kada bubuksan ko yung FB, TikTok, even Reddit, may mga kwento po about me na hindi naman po talaga totoo. Yung parents ko po noon they're going through at what time. So ayoko din po silang guluhin, istorbohin sa mga nangyayaring issue sa karir ko. So naging mahirap po talaga siya. Somehow I had to face it alone, especially nung minor pa po ako. When it started, I was 16 years old. Sa interview nga po niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong nga po Martes, October 21, 2025, mariin pinabulaanan ang mga balitang nag-uunay sa kanya sa politiko at negosyanteng si Mr. Luis Chavit Singson at ang aligasyong binubugaw siya na sarili niyang ina. Isang prominent showbiz personality ang nakipag-ugnayan kay Singson para sa panig dito. Tumugma ang sagot ng controversial na politiko sa pahayag nga po ni Miss Jillian na hindi sila magkakilala at hindi pa nila nakikita ng personal ang isa't isa. Thank you for watching! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button